Secretary ng Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Secretary, good morning po. Kuya Orgy, magandang umaga po. Kumusta ko po muna yung ginawang inspection? Ang aga nyo pa pala alas 4 ho ba? O alas 3 o alas 12 ng madaling araw nag-inspection na ho kayo, Secretary? Opo, ito, kanina pong mga bago mag-alas 4, nandito tayo sa EDSA. Opo. Nandito pa rin po tayo ngayon kasi sinecheck lang natin yung yung madadaanan na talaga yung mga inayos natin kaninang madaling araw. Okay. So ito nga, nadadaanan na ho ngayon. And tuloy-tuloy po tayo at para masigurado lang na di kalidad talaga yung pag-rehabilitate natin ng EDSA kasi tsaka masigurado din na hindi masyado na-abere yung mga kababayan natin. Kasama ba dyan yung Guadalupe, Secretary? Ayun, nakikita ko Opo, sa video. kasama din po yung pag-retrofit natin ng Guadalupe pero ngayon, nasa ilalim pa po tayo. Pero yung sa EDSA sa ibabaw, tuloy-tuloy po tayo dito. May minimwesta kayo dito na parang asfalto. Ito ba yung bagong asfaltong mabilis na magamit o mag-dry, Secretary? Opo, gumagamit po tayo ng yung stone mastic asphalt na ito iba to sa mga ginagamit natin, mas matibay at mas mabilis ding magamit. So, ito nga po, kakalatag lang kaninang mga alas 4, alas 4:30. Ngayon pong itong alas 5, binuksan na po natin kagad. So, para minimal yung aberya sa mga kababayan natin. So, yun din po kasi ang kabigin-biginan ng Pangulo natin na habang ginagawa natin, kailangan hindi masyado maaberya yung mga motorista po natin. Narinig ko na kasi ganyang klase ng teknolohiya, pero alam na, hindi pwede yan sa tulay, ano po? O pang road lang yan, talagang... Pwede din po sa tulay. No? Pwede din po sa tulay ito. Wag lang masusunog dahil may nakatira sa ilalim ng tulay, tulad ng kulit. Yun ang problema natin. Diretso ko na doon. Kumusta po? Anong report po? Kasi parang may sinasabi, di naman daw inaayos ang Kulyat 2 o Kulyat Bridge 2 sa Congressional. Di naman daw inaayos, pero sarap. Ginagawa na po yung ngayon. Puro sa ilalim po ang paggawa kasi nasunog po yung mga critical na partes nung tulay natin. Pero po nakakuha po ako ng report ngayon na end of this week po ay mapapadaanan na natin sa light vehicles yung Kulyat. Tapos tutuloy-tuloy lang yung ating retrofitting. Siguro isa pa, 2 linggo, pati yung mga bus makakadaan na dyan. Pero initially po, mga light vehicles lang, end of the week. Mapapadaanan na po natin. Sa weekend na ito, Sabado-Linggo, pwede sa yan weekend sa pwede light na po. vehicles lang. Okay. Opo. Secretary, anong maaari niyong ibilin, lalo na ho doon sa baka merong magtayo uli ng bahay sa ilalim ng tulay? Yun nga po, nakipag-usap nga po ako sa LGU ng Quezon City kay Mayor Joy na sana po makipagtulungan po tayo na talagang pigilan na po yung pagtatayo ng mga bahay lalo na sa ilalim ng tulay. Kasama na rin yung mga bahay sa tabi ng mga ilog. Kasi yan po talaga, no build zone talaga yan. Delikado po. Delikado po para sa ating mga kababayan, yung mga magtatayo ng mga bahay dyan. At syempre, kung nasa ilalim ng tulay, kapag po nangyari ulit itong nangyari sa Kulyat, delikado din po para dun sa tulay natin at delikado din po para sa mga motorista natin. So nakikiusap po tayo sa mga kababayan natin na sumunod po sa mga panuntunan natin. At maganda naman po talaga pong committed po ang LGU ng Quezon City, si Mayor Joy, na pigilan na po itong mga pagtatayo sa mga no-build zone natin. Yun po. Mukhang marami tayong ipapanawagan na Secretary. Marami po. Lalo na ilang mga tulay, pati nga at least ngayon yung mga flyover sa kabaan ng EDSA, nabawas-bawasan na ho ba yung mga natutulog doon? Opo, nababawasan na po natin yan. Pagtulungan po tayo sa MMDA, saka sa mga LGU natin. At dahan-dahan po, natututo na rin naman po ang mga kababayan natin na hindi na po pwedeng tirahan ng kasi delikado din po para sa kanila yan. Bago lang ako lumipat na iba pang paksa, isa tanong lang tungkol sa mga proyekto ng DPWH ngayon. Lalo na ho sa pagsapit po ng 27 SONA. Meron ho bang maibibida ang Pangulo sa SONA, sa mga proyekto po? Lalo na ho yung patuloy yung pagkumpuni sa mga naapektuhan po ng lindol at ng mga baha kamakailan recently, Secretary Dizon. Alam mo po, ang isa po sa mga importanteng direktiba ng ating Pangulo, dapat ang DPWH nagpo-focus sa mga nakatenggang mga proyekto. Alam mo kasi, ang napansin natin, dagan na rin itong skandalo sa flood control. Imbes na po tapusin ang mga proyektong nakatenga o matagal nang hindi natatapos, gumagawa po ng mga proyekto tulad nitong mga flood control na ang layunin lang, magnakaw at kumita. Yan po, dala na rin itong mga nakita nating mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan. Kaya po ang direktiba ng Pangulo natin,
bago pa mag-isip ng panibagong proyekto ang DPWH, kailangan unahin muna yung mga nakatenga, yung mga unfinished na proyekto. At dahil dyan lang po sa reformang yan, makikita po ng mga kababayan natin, magagamit na sa tama ang pondo ng ating mga kababayan. At yan po talaga, tingin ko, maibibida po ng ating Pangulo dahil marami na po tayong mga unfinished na proyekto na tinuloy na natin at marami na rin pong mga natapos. Dahil lang po sa single na directive ng Pangulo yan. At marami pa pong iba na i-report ang ating Pangulo dahil nga po sa pag-reforma natin sa DPWH base na rin sa direktiba niya. Sa inyong mga naobserbahan mula ng kay manungkulan sa DPWH, meron bang accomplishment tayong maituturing o masasabi sa ating mga kababayan mula nung narinig natin ng salitang mahiya naman kayo sa Pangulo? Opo, alam mo po sa mga pananagutan, no, yung mga kailangan managot, press con na po ang ating ombudsman, no, na inappoint ng ating Pangulo. At in-instructan talaga na walang sisinuhin, walang sasantuhin. No, at nag-announce na po siya ng mga malalaking isda na makakasuhan na o nakasuhan na. At tingin ko po yan po ang maririnig natin sa report ng ating Pangulo sa darating na Lunes sa SONA. Na talagang sineryoso ng Pangulo at sineryoso ng ating ombudsman yung direktiba na kung saan po dadalhin ng ebidensya, doon po tayo pupunta. So abangan po natin ang SONA ng ating Pangulo. No? At narinig na rin po natin ang report ng ating ombudsman nung nakaraang linggo. So sa inyong tingin, okay naman itong, ibig sabihin wala naman kayo napapansin na kulang o wala kayo maaring puna sa ginagawang investigasyon at pagsasampa ng kaso ng ombudsman? Sige, wala po. At nakikita nga po natin na tuloy-tuloy po talaga. Ang kailangan lang po talagang maintindihan ng nating lahat, may proseso po yan at hindi po madaling magkalap ng ebidensya, hindi po madaling mag-case build up at kailangan po hindi basta-basta ang mga kasong ipapile ng ombudsman. Kailangan po talaga matibay ang ebidensya para siguradong hindi malulusutan ng mga mamahaling mga abogado at mga abogadong mga magagaling at kayang bayaran ng napakalaking pera. Kailangan po talaga matibay ang ebidensya. At yun po ang ginagawa ng ombudsman natin. Okay. Secretary, sabi nyo kanina, may nakausap na yata sa inyo kanina. Binabanggit nyo, willing kayong humarap kung papatawag kayo ng NBI sa kanilang investigasyon sa SEA Games. Kampante po tayo dyan, Kuya Orly. No? Unang-una po, napakagaganda ng mga facilities na ginawa natin noong 2018 para sa 2019 para sa SEA Games noong 2019. No? Yan po ay naging source ng pride ng ating bansa. Napaka-successful po niyan. Pinuri po kahit ng mga atletang galing sa Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, ang ating mga facilities. At hindi lang po yan. No? Yan po ay nagagamit na ng ating mga atleta na dati kailangan ang gagamitin lang nila yung mga sirang mga facilities sa iba't ibang mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Ngayon po talaga pong pagka ginamit nila yan para po silang nasa abroad. No, at talagang nakakatuwa po talaga na nagagamit na yan. Lalo na yung mga atleta natin na nag-aaral sa National Academy of Sports na binisita lang ng ating mahal na Pangulo nung nakaraang linggo. No? So, kampante po tayo dyan. Inadvisean po tayo dyan ng Asian Development Bank mismo. Kaya po kahit ano pong patawag, kahit ano pong investigasyon, pupunta po tayo dyan. No? Kasi talagang kampante po tayo dyan. At napakaganda po ng mga facilities. May mga ipapatawag na kasi mga official. Palagay ko mukhang hindi tama ba na mukhang hindi naman ito, hindi bagay kung kayo magpapaliwanag dahil ito ay about liquidation yata Secretary. Hindi po. Ako po nandyan para sa mga facilities na tinayo. No, pero meron pong nag-file ng kaso dyan noong 2020, pero yan po na-dismiss na noong 2021. Dahil nga, talagang maayos talaga, Kuya Orly. Kung pupunta kayo dyan ngayon, napakaganda po dyan. At nagagamit po yan, hindi lang ng ating mga athlete students sa National Academy of Sports, nagagamit din po yan ng ating mga atleta sa swimming, sa athletics, at linggo-linggo po mayroong event na malaki dyan, nagagamit ng mga kababayan natin at nai-enjoy po yan lahat. Okay. Kaya po kampante po tayo dyan, Kuya Orly. And okay naman ito nakikita ko sa mga video, although hindi ko pa nakikita personally ang ay nako, dapat bumusita ka dyan.
Kuya Orly. Ang layo Napakaganda eh. dyan. Ang layo. No? Pero anyway. Malayo lang, oo. Wala. Magagalingan natin. Ako Anyway, kasi dyan ako nakatira, Kuya Orly. Kaya alam ko eh. madagas ko nakikita yan. No? Oo, Saka madagas tayo magbisikleta dyan. andyan yung farm nyo eh, alam ko. Anyway, Secretary, bilang pagtatapos, meron na ba kayo na-encounter sa inyong panunungkulan bilang Secretary ng DPWH sa mga proyekto sa Taguig? Kasi nagiging mainit ito mo nakalipas sa mga araw. Meron ba kayo Opo, na yan po narinig ko nga po yan. No? Oo. At kung ano naman po ang kailangan ng mga investigating authorities natin, ng NBI, ng Ombudsman, lagi naman tayong nagpapadala ng mga kailangan mga dokumento nila para mag-imbestiga. So, tuloy-tuloy po tayo dyan. Alright, sige po. Secretary, maraming salamat at ingat po kayo. Alam ko, babalik pa kayo sa inspection po ninyo. Thank you po, sir. Salamat po. Ito, nandito po ako sa EDSA. Pasensya na po sa ingay. Ingat lang. Sa... Salamat po. Ingat po kayo. Huwag kayo gigit na masyado. Huwag kayo gigit masyado, Secretary. Thank you po. Hindi ho. Tuloy-tuloy lang po tayo. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Si DPWH Secretary Vince Dizon, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Balita.